eksenang hindi angkop sa mga batang nanonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. Nasusubok ang katatagan ng isang tao sa mga panahon ng pagkalugmok at sa kawalan ng oportunidad na bumangon. Ngunit sa pagkakaroon ng mga pangarap at matinding kagustuhan na matupad ang mga ito, nabibigyan ng pag-asa kahit ang damdaming minsan ay binalot na ng pangamba. Ngayong gabi, isang natatanging kwento ng ina ang ilalahad namin sa inyo. Samahan po natin sa kanyang pagbabalik tanaw at sa kanyang pagharap sa iba't ibang mukha ng digmaan, si Curita Villar, na mas kilala bilang si Nanay Coring. Ganda nyo na, oh. Bagay pala sa inyo yung may make-up. Tsaka, Nay, ang ganda ng damit ninyo. Ang ganda nito, oh. Naku, Inday. Kung ako lang masusunod, ayoko itong mga kulo-kuloreting ganire. Ay, ang mahal niyan, ha? Saan lang eh? Itong damit tong ere. Mahal din ito. Ay, naku. Si Nanay talaga hanggang ngayon, tinitipid pa rin ang sarili niya. Di porket may pera, gagastusin mo yun sa walang kakwenta-kwentang bagay. Di tama yun. Nako, pasado alas 4 na pala. Kailangan alas 6 sa hotel na tayo. Nabasa niyo na ba yung speech na inihanda ko para sa inyo? Eh, oo. Eh, matutulog muna ako, magpapahinga ako. Hanggat wala pa ang mga kapatid mo, ha? Si Manny. Sige ho. Inday, halika muna sa labas. May bibilin ako sa'yo. Sige po. Nay, sandali, Nay, ha? Sige po. Organizers and staff of these award-giving bodies, to my co-awardees, ladies and gentlemen, tonight it is with great pride and honor that
mo daw yung labada sa bahay ni Senyora Felisa. Sige po, Aling Celia. Galingan pa natin yung pag-iinsayo natin ng mga kanta, ha? Dahil sa susunod na semana na yung kapistahan ng Nuestra Señora del Rosario. At saka, naku, alam nyo ba na magpuposisyon pa sa buong bayan? Uy, alam niyo ba? Binilhan ako ni Itang ng bagong damit. Eh ako naman, taon-taon ako'y pinagtatahininan ng bagong damit para sa pista. Ikaw ko rin. Ha? Eh, hindi ko pa naman kailangan. May susuot pa naman ako. Pero ang mahal na birhen, parang basahan na yung damit niya. Mabuti nga tapansin mo yan, Kuring. Sana nga mabilhan natin ng kahit tela man lang at kahit ako na ang manahi. Alam mo, Isyang, sa tuwing nakatingin ako sa mga mata ng birhen, parang nangungusap sila sa akin. Eh, ano naman sinasabi nila sa'yo? Sinasabi nila na parang nasa tamang landas ako. Na matutupad ko lahat ng mga pangarap ko. Isyang, pangarap kong maging isang guro. Maging isang maestra. Sabagay, maalam ka naman. Tsaka palagi kang nangunguna sa klase, di ba? Oh, hindi lang yun, ha. Siyempre gusto kong maging mayaman. Tapos iyahangan ko sa kahirapan sina Inang. Tapos gusto kong magkaroon ng maraming masasarap na pagkain. Tapos malaking masyo. Tapos maraming auto. Hoy, Intan, ang taas naman ang pangarap mo. Eh, abot na ata ng langit, ay lagpas pa. Bakit? Sa tingin mo ba hindi ko kayang abutin yon? Palibasa kasi ikaw, simple lang yung pangarap mo. Sa bagay, alam mo, simula nang maulilakot kupkupin ako nila sa Anday, wala na akong ibang pinangarap kundi magkaroon ng malaking pamilya. Para naman masaya, di ba? Marami mga anak. At pagkatapos magmumukha sila ganito. Mga nilagang saging dahil ito at ito lang ipapakain mo sa kanila. Naman, no? Siyempre naman. Papakainin ko rin sila ng kamote, di ba? Kamote! Napupal ka na nga ako. Bakit naman kamote yun? Tang, baka pwede po nating sabuan ng isa sa mga isdang to. Naku anak, bilang na mga yan, nabili na. Ibibiyahe ko na nga yan bukas sa Maynila. Maynila? Tang, pwede po ba ako sumama doon? Kasi po, matagal ko nang gustong pumunta doon eh. Tsaka po ba pwede doon ako magkolehiyo? Naku, anak, sasabihin ko nga sana sa'yo na hindi ka muna mag-aaral ngayon eh. Alam mo anak, kapos talaga tayo. Mag-aaral pa mga kakamo. Unahin na muna natin sila. Eh, Nang, may naipon naman po ako sa paglalaba at paglalako ng kakanin eh. Mapuno mo man ang bao mo, kulang pa rin yun, anak. Naisip ko nga baka kailangan manilbihan muna tayo doon sa mansyon habang nag-iipon pa tayo. Pagkatapos, makatapos na itong mga kakamo, di sila naman ang bahalang magpaaral sa'yo.